Minsan dito nakakakabe pagka biglang nag-blink yung green na yun eh. Gawa tayo ng POV na tahimik. Yung madidinig nyo is yung sasakyan lang, tsaka yung ingay na na-absorb niya mula sa kalsada. Parang ang lakas ng hangin, para tayong hinahangin. Yun, buti nilagyan na nila ng harang dito dahil minsan dito nagkakaloko-loko eh. By the way guys, long time no vlog tayo. For today's video, pauwi tayo from Cubao Gateway. Yan, pauwi tayo ng Marilao, Bulacan. POV ulit tayo. Ang tagal nating di nakapag-vlog. Not sure kung na-mention ko na on the previous vlogs na may bago tayong biniling accessories kay Wiggy. Yung wireless bluetooth na to. Malaking bagay siya, malaking tulong kapag ayaw mong naka-cable yung phone mo. Mas malinis siya tignan. At saka another thing, kapag may kasama ka, gusto mong ipalipat yung music, no, para hindi na ikaw abot mo na lang yung phone mo kahit nasa likod. Kasi pag naka-cable, minsan ang hirap iabot sa sa likod. Bale, nag-report tayo sa office today. Maaga tayo nag-report 5 AM nandiyan na tayo. Ang oras ngayon is 1:40 PM. Tignan natin yung lagay ng traffic kapag gantong oras. May one time umuwi ako ng alas 2, maganda pa yung daloy ng traffic. Pero pagka alas 3 ka kasi or alas 4 ka umalis dito sa Cubao, talagang sobrang traffic na. So hopefully maganda yung biyahe natin ngayon. Malaking bagay sa akin yung gantong klase ng work setup eh. So hindi hindi porket uwi na ako tapos na yung work ko. Continue ko lang siya sa bahay. At least nag-comply lang tayo sa RTO ng office namin. And syempre para makatipid din ng oras, 'di ba? Kung wala ka namang meeting, and other tasks sa oras na to, hanggang sa makauwi ka, then ayos 'yon, and then tuloy na lang ulit pag-uwi sa bahay. And usually kapag alas 3, alas 4 dito sa part na to ng Cubao Crossing, dito traffic na diyan. And dito pala guys, pagka nandito kayo, yung mga bago dito na nagde-drive, pagka nandito kayo sa Cubao Crossing going going Monumento, pag didiretso kayo, huwag kayong pipwesto dito sa left lane na to. Ayun, kung nakikita nyo, buti nga may ganyan na sign eh. Ewan ko kung kita sa camera, pero yung sign na yon, yun dyan sa may Eurotel, ay nakalagay naman doon na etong center lane is pwedeng dumiretso, pwedeng kumaliwa. Tapos etong left lane is bawal yan dumiretso, no? It's either left turn or U-turn. Yan. Kasi dyan madalas may nahuhuli eh. Minsan dito nakakakabe pagka biglang nag-blink yung green na yun eh. Maabot pa naman tayo. Minsan nakakakaba yan pag nag-blink na yung green na yan. So doon madalas may nahuhuli, napapansin ko pag may nakasabay ako na nasa left lane tapos biglang dumiretso. Wala nang mga blue boys ngayon eh, pero usually hinaharang yun, may mga nakabang na doon tapos haharangin ka agad. And sa years of driving experience ko, dito pa lang ako nahuli. Dito pa lang ako nahuli sa Cubao. Papasok naman ako ng office noon, siguro mga patanghali yun that time. Nalito ako kasi yung left lane is paano yun eh,
pwedeng mag U-turn, pwedeng mag left turn. So pumesto ko doon. Tapos sabi nung enforcer, diretso daw, diretso. So I thought, pwede ako dumiretso, diniretso ko. Ayun, pag diretso ko, inuli niya ako. And then pwesto na ako dito sa lane na to kasi ano tayo, flyover. Traffic ah. Estimate is 1 hour daw ang biyahe ko. Mabilis na yun no? Kasi kapag medyo hapon ka na dito, minsan inaabot ako ng 2 hours. Kaya ang target ko talaga dito makalis ng Cubao ng at least 2 PM. Last time may nag-request sa video natin na gawa daw ako ng POV na wala akong kwento. Siguro ano lang, more on ano bang tawag doon, sound lang talaga ng kotse. So later gawin natin yan. Pula pa kasi yung ano yung map natin pero paglagpas dyan kapag medyo smooth na, gawa tayo ng POV na tahimik. Yung madidinig nyo is yung sasakyan lang tsaka yung ingay na na-absorb nya mula sa kalsada. Gawin natin yan later. Ang daming ganap sa buhay-buhay natin, kaya tagal talaga nating walang vlog. May mga ginawa akong video pero parang di ko siya gustong i-upload. May ginawa akong POV ng T-Plex lang, buong T-Plex mula Rosario hanggang SCTEX, kaso parang di ko siya gustong i-upload. Pero soon sana makagawa tayo no, na POV lang talaga, hindi ako magsasalita. Ma-absorb, ang madidinig nyo lang is yung ingay ng kotse. Try natin yan, NLEX to SCTEX, SCTEX to T-Plex, and then T-Plex, yung buong T-Plex gawa natin ng POV nang walang putol. Tapos siguro may salita man ako konti lang. And then announce ko na din na by December may vlog tayo. Biyahe kami pa Subic, Zambales sa may Subic Safari. Doon namin isa-celebrate yung birthday nung anak namin. Meron pala tayong video niyan no, kung interested ka. Nung kami, Ocean Adventure naman yon, hindi, pero din parang same way, at almost same way siya pa Zambales, pa Subic, Zambales. So by December sa Subic Safari naman kami, and then ipa-vlog natin yon para magkaroon din kayo ng idea just in case no, at least may idea kayo kapag pupunta kayo sa lugar na yon. So sana maganda yung magawa nating vlog at maging informative. Okay, I think medyo okay na yung takbuhan. So POV tayo ng sounds lang na madidinig nyo. Let's go!
kahit sana kahit papaano na-enjoy niyo yung katahimikan na POV na yun, no? Para sa akin ang smooth no, ang smooth ng biyahe, yung ganun kabilis makarating ka na, makalagpas ka ng SM North, makalagpas ka ng SM Muñoz ng ganun kabilis. Para sa akin smooth na biyahe na yun. Kasi kapag ka 3, 4, 5 yan, umabot ka ng ganyang oras, yan yung mga part na talagang nagta-traffic nagbi-build up na yung traffic. So dito sa Balintawak talagang lagi naman traffic dito. Pero mukhang maiksi lang siya. Mas matindi dyan kapag ka rush hour na. Let me know kung gusto niyo mga ganyang part ng POV video natin, yung hindi ko na ikakat kasi yung mga existing videos natin kapag di ako nagsasalita, kinakat ko talaga kasi baka ma-bored kayo, no? Pero kung i-enjoy nyo naman yung POV na kahit wala akong sinasabi, okay yan. Hindi lang tayo makapaglagay ng sound trip sana kasi tayo mga copyright tayo. Saka maganda din na walang music para dinig na dinig nyo talaga yung nadidinig ko din. I think capture naman ni GoPro yung sound sa paligid natin. Yan, nadidinig nyo diba pag natatagtag si Wiggy. Dito kapag ka pa-NLEX ka, dapat dito ka na sa dito sa sa right lane, yung dalawang lane dyan sa right. Pero minsan kasi pag traffic, pumoposisyon ako dito, pumepesto ako dito kasi may nagtitinda ng mani. Kaso kainitan pa baka wala yung nagtitinda ng mani ngayon dito. Dito sa third lane niya may mga nagtitinda ng mani dyan sa kalsada pag naboboard ako minsan sa biyahe, masarap yung may nginunguya ka. Smooth pa rin to yung ganito kasi talagang dito build up ng traffic kapag rush hour na. So ngayon maganda pa yung daloy ng traffic. Ay hindi pa nagtitinda sila kuya ng mani, ang layo, nandun sila sa gilid, sayang. So wala tayong kukuting mani, pero may kape tayo. Aga ko sinagising, alas 3 gising na tayo, nagpe-prepare na tayo dahil ang hirap din umalis na tanghaliin ka pagka inabot ka ng alas 6 sa NLEX ang traffic na nang-aabutan mo dito sa sa EDSA. Kaya sacrifice na lang ng gising ng maaga para makarating din ng maaga at saka makatipid din sa time, no? Yung kung 2 hours man yung maging travel time mo dahil sa traffic di 1 hour ka na nun. Sayang yung 1 hour. Saka nakakapagod din yun, yung 1 oras na additional na pagdadrive. Hopefully maging useful tong gantong video natin sa mga beginner, no, na hindi pa nakakasubok mag-EDSA, no. Kayang-kaya nyo naman siya, talagang focus lang kayo lagi sa kalsada, yung mga side, yung mga tsaka wag kayong magmatulin muna dito, no. Pigilan natin yung kayabangan dito sa kalsada at sa kahabaan ng pasensya. And then for the other na nagmamanifest, no, na magkaroon ng sasakyan, na kahit anumang sasakyan yan, at least mamanifest nyo sana using this video yung sasakyan na pinapangarap nyo, na dadating talaga yung araw na may drive nyo yan. At yung nakikita nyo ngayon dito sa video na to personal yung makikita yan in a near coming future for you po. Dito na tayo dadaan, pa NLEX na tayo. Isa sa pangarap kong sasakyan, no, Land Cruiser. Yan. Katulad nyo ng mga nagmamanifest sa video na to, syempre nagmamanifest din tayo ng iba pang bagay.
na gusto natin. Basta positive lang kayo palagi. Tas kung mahilig kayo sa book, piliin nyo yung mga mga self-help books na may mga tuturuan kayo ng mga different ways na how to think positive. And regarding dun sa 1 RFID, hindi ko pa sure kung kailan ako magta-try. Pero kung sakaling mag-acquire ako noon or magpaganon ako, iba-vlog din natin yun, para maging familiar din kayo, magkaroon kayo ng idea. Pero so far okay pa ako sa kahit dalawa yung RFID ko. Nasanay na ako kasi like for example, pag umuwi kami ng La Union, yan dalawang yan niloloadan ko talaga. Kasi ang NLEX at saka EasyTex, yan, ayan, nakalimutan ko na naman. Nakalimutan ko na naman tawag, diba? Kasi yung isa auto sweep, tas yung isa is nakalimutan ko yung tawag. Yun, nasanay na ako na yung dalawa na yung niloloadan ko. Kaya sa ngayon okay na muna yan, kasi kailangan talaga nating maglaan din ng schedule para sa pagpapa-install nun. Pero maganda nga yun kung iisa na lang, though hindi pa natin alam talaga kung paano siya ginagamit or gumagana. Malaking convenience yun kapag isa na lang yung niloloadan mo. Ito pala, based on my experience sa mga gumagamit ng RFID, mas mura mag-load. I mean walang transaction fee kapag ka sa BPI ka maglo-load, compare sa magka-cash in ka pa sa GCash, di ba? May transaction fee, tapos may transaction fee pa ulit pagka nagbayad ka using GCash. Yun. Pagka sa BPI kayo nagbayad, wala siyang transaction fee. Na-share lang natin. Ayan pala, kung interested kayo sa biyaheng La Union mula Bulacan, ayan, meron tayong talagang para sa akin very detailed and informative vlog. Napakahaba niya nga 1.5 hour yung vlog natin. Check nyo na lang po dyan sa link na makikita nyo sa video natin. And then sige, katahimikan POV ulit tayo pagpasok natin ng NLEX kapag smooth yung rolling natin.
gantong oras pala masarap sa NLEX, wala nga traffic. 2:13 PM ang time check natin. Mukhang maaga ako makakauwi ah. Parang ang lakas ng hangin ah, para tayong hinahangin. Oh. Kita naman sa ano, sa billboard, parang ang lakas ng hangin. Ramdam mo eh, parang tinutulak, inuuga. Kaya siguro dun sa mga, for example sa T-Flex, may nakikita ako dong ano eh, part ng daan na pinag-i-slow down dahil yung hangin daw is para nakaka-affect sa takbo. Lalo na yung Wigo natin eh, kay lit nito. Dito pa northbound okay, pero southbound mukhang madami ang volume ng mga sasakyan. Pag SM Marilao ka pala, pwede ka dyan mag-exit oh. Tapos paglabas mo doon sa tulay na yon, kakaliwa ka. Ang bilis lang natin. First time kaya tang makabiyahe ng ganyang kabilis pauwi sa NLEX ng gantong oras ang hapon. Kasi minsan pag may aksidente or may ginagawa, talagang nakaka-cause din siya ng traffic. Honda Civic oh, ganda.
slow na tayo. I think mahaba-haba na yung video natin. Hindi ko na ikakat yun, no? Para magka-idea din kayo sa tunog, sa kalsada while driving. Ayun, at sana na-enjoy nyo itong bagong vlog natin, and hopefully makapag-upload tayo ng consistent. Kung may mga question po kayo, lagay nyo na lang dyan sa comment section natin, and susubukan nating sagutin yan. Basta kaya nating sagutin. Ay! Thank you guys for watching. Hanggang sa muli, ingat po tayo palagi. God bless. Bye bye.